Sa pagsasabi tungkol dito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya kay Lian, may kailangan akong asikasuhin. Kaya kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong ka agad. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Direktang tinanong ni Lian kung paano pahusayin ang pamana ng lakas at mga kasanayan sa espesyalisasyon sa Yanfo. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng mas detalyado? Mahinahong sumagot si Mona sa Yanfo. Maliban sa ilang espesyal na individual, ang mana ay nahahati sa 10 kategorya: langit, lupa, Diyos ng tao, multo, at hubad na Lin Maojia. Ang mana ay may mataas at mababa, ngunit lahat ng uri ay pantay. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Halimbawa, ang vermilion bird ay kabilang sa ghost species. Ngunit ang vermilion bird ay mas mataas. Gayunpaman, ngayon ang vermilion bird ay hindi katugma kay Mo. Kaya hindi mo kailangang alalahanin ang ranggo ng mana. Kapag nagising ang mana, ang pisikal na kalidad at habang buhay ng naglalakad ay mapapabuti din. Ang bawat mana ay pinalalakas sa ibang direksyon. Karaniwan, ang K-Tuming Beast ay pag-aari ni Mao na may mataas na kakayahan sa pagbawi at paglaban. Ang Fashi ay kay Lin, at ang kanyang sariling pag-unlad ay napakabagal. Ngunit siya ay may mataas na kakayahan upang sugpuin ang mga sunod Sun Yuren na nilalang. Ang iyong sinaunang birdhead ay pag-aari mo, kaya ang galaw ay mabilis. Si Jia ay medyo magaling sa pag-improve, at si Luo ay kay Chiwu. Tungkol naman sa langit, lupa, Diyos ng tao, at mga multo, sasabihin ko sa iyo mamaya kapag nakilala ko sila. Nang marinig ito, patuloy na nagtanong si Lian, paano ko madaragdagan ang antas ng paggising? Iyon ay upang sakupin. Ngunit sa huli, maaari ka lamang maging kahalili ng isang mana. Noong una siyang pumasok sa Yanfo, may mana si Mo mula sa Oedo sa klasikong bundok at dagat na nagkokontrol ng apoy. Pero sa huli, naramdaman pa rin niya na si Mo ang pinakaangkop para sa kanya. Kapag nakakaranas ng 6 na kaganapan sa Yanfo o nabawi ng mana ang 100, magiging karapat-dapat kang makipagkompetensya para sa titulo ng mana. Ang mas bihira ang mana, mas mahigpit ang kompetisyon. Tulad ng para sa mga kasanayan, mayroong 2 mapagkukunan. Ang isa ay upang mapataas ang antas ng pagmulat ng inaangkin na mana. Ang pangalawa ay bumili sa seksyon ng awtoridad. Tandaan na kung minsan ang kasanayang ito ay salungat sa iba pang mga kasanayan, o ang Yanfo inheritance ay babalaan ka na magbigay ng pansin. Panghuli, ang pagdadalubhasa ay ang antas kung saan ginagamit ng isang tao ang kanyang kapangyarihan. Kung ang mana ay isang propesyon sa laro, kung gayon ang pagkadalubhasa ay ang kasanayan sa paglalaro. Naiintindihan mo ba? Tinitigan ni Lian si Mo at tinanong ang huling tanong. Ano ang isang struggler? Medyo nagulat ang ekspresyon ni Mo, hindi alam kung saan nalaman ni Lian ang salita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lian ng maitim at sinabi sa mahinang boses, ang mga struggler ay mga maninira. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mo kay Lian ang ilang isyo tungkol sa Yanfo. Tumingin ng diretso si Mo kay Lian at sinabing, seryoso, kailangan mong malaman ang ilang mga patakaran ng Yanfo. Una, ang sama ng loob sa pagitan ng mga naglalakad ay malulutas lamang sa kaganapang Yanfo, at hindi ka dapat makialam sa buhay ng iba sa anumang paraan sa katotohanan. Pangalawa, hindi mo dapat ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa kaganapan ng Yanfo. Ikatlo, limitahan ang paggamit ng mana, kakayahan, at mga bagay na malinaw na hindi pag-aari sa mundong ito. Ikaapat, ang Yanfo event ay nagaganap 1 beses bawat 2 buwan. Upang bumalik sa silid na iyon, maghanap ng isang liblib na lugar upang magnilay-nilay, at maaari kang makapasok.
Iyan ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos, makinig. Muling nagtanong si Lian, so ibig sabihin ba nito ay kailangan kong magpumiglas para mabuhay ng 6 na beses sa isang taon para sa natitirang bahagi ng aking buhay? Napangiti si Mo. Kahit gaano ka negatibo, hindi kumikitil ng buhay si Yanfo ng sinuman. Ngunit kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran, kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Napakakaunting mga bagong dating na nakakuha ng magandang rating sa unang pagkakataon. Sana makita-kita muli sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, lumusab si Mo sa ulan at unti-unting nawala sa harap ni Lian. Samantala, sa Longchang, Hong Kong, noong 1986, tumayo si Tai Kui na may hawak na payong, na tila may hinihintay. Tahimik ang buong kalye, tanging ang ingay ng ulan na pumapatak sa mga bangkay. Biglang nagsalita si Taikyu. Hindi ka pa ba lalabas? Hinihintay mo ba akong patayin ang sarili ko? Tumunog ang mga yabag, unti-unting lumalapit. 11 tao na may iba't ibang figure ang lumitaw sa harap ni Taikyu. Ito ay ang Team Akatsuki. Sa kanila, sinabi ni Naidao at Bei Iman na ang umabandona kay Yanfo ay tuluyang tatalikuran ni Yanfo. Malamig na sabi ni Taikyu, 30s ka na, at hindi ka nahihiyang magsabi ng mga ganyan. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa karamihan ng tao. At sinabi niya sa isang matabang lalaki na malaki ang ulo, ikaw ay maswerte. Hindi ko inaasahan na makahuli ako ng malaking isda. Ang taong iyon ay si Mo, nakakahiwalay lang kay Lian. Noong una, gusto kong magsanay ng bagong recruit, ngunit hindi ko inaasahan na makahuli ako ng malaking isda. Sa hindi mabilang na mga bunga ng Yanfo, natagpuan ko muli si Tai Kui. Tumagilid ang ulo ni Tai Kui. Kahit na mahanap mo ako, ano ang magagawa mo? 11 naglalakad, sa akin. Ibinaba ni Tai Kui ang kanyang payong at ibinuka ang kanyang mga braso. Umalangaw-ngaw ang tawanan, at lumitaw ang isang higanteng itim na buwan sa gitna ng bagyo. Mabangis na sumayaw ang kidlat. Nililipad ng hangin ang buhok ni Tai Kui. Ibinaling ni Tai Kui ang kanyang ulo upang tingnan si Hong Wei, nakababalik lang sa kanyang likuran na may nakatuwang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sabi ko umalis ka na diba? Sa sandaling ito, 11 kakaibang tao ang sumugod patungo kay Tai Kui. Nagsimula ang isang matinding labanan sa bahay ng pamilya Li. Si Lian ay nagsasanay ng swordsmanship habang nakahubad ang kanyang damit. Sa mesa ay isang Colt pistol, 10 magazine, at 20 granada. 2 buwan na ang nakalipas mula noong nakaraang kaganapan sa Yanfo. Umalangaw-ngaw ang boses ng system. Walker, sisimulan mo na ang Yanfo event. Mayroon kang karagdagang Yanfo token na maaaring gamitin upang palitan ang kaganapang ito, o maaari itong ialok upang i-upgrade ang iyong status sa paparating na kaganapan sa Yanfo. Ang pag-upgrade ng iyong status ay magbibigay sa iyo ng higit pang tulong. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Lian na magbigay pugay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, maliwanag ang kalangitan, at ang mga grupo ng mga uwak ay lumilipad kung saan-saan. Ang sirang bandila ay natatakpan ng tuyong dugo. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid, na para bang isang matinding labanan ang naganap. Tumayo si Lian, na puno ng dugo ang kanyang 5 daliri. Nagulat siya at napatingin sa duguan niyang kamay. Ngumiti si Lian. Isang magandang tanda na makakita ng dugo sa simula. Biglang tumulo ang sariwang dugo upang mabuo ang mga salita. Oras, 1590, 215, 73. Lokasyon, Pyongyang News. Ang huling pangkat ng mga rebelde sa bansa ay nabura na. Si Toyotomi Hideyoshi, na nagtapos ng digmaan sa Japan,
ay pinag-isa ang Japan at tahasang sinalakay ang Korea. Ang hukbo ng mga warlord na sinanay noong isang siglo naglalabanan panahon ng mga estado ay sumugod sa malaking bilang. Sa loob lamang ng isang buwan, bumagsak ang tatlong kabisera ng Korea at bumagsak ang hukbong Joseon. Tumakas si Emperador Sanjo ng Joseon sa Weizhou at humingi ng tulong sa dinastiyang Ming. Galit na galit si Emperor Wanli nang marinig niya ang balita at inutusan si Li Rusong, ang gobernador ng Shaanxi, na pamunuan ang 40,000 tropa sa Pyongyang upang magbigay ng kaluwagan bago umalis ang pangunahing puwersa. Ang hukuman ay nagpadala ng higit sa 3,000 katao upang isakripisyo ang kanilang mga sarili bilang mga taliba sa Korea. Gayunpaman, dahil sa maling impormasyon mula sa Korea, ang 3,000 talibang tropang ito ay natalo at bumalik. Matapos basahin ito, hindi napigilan ni Lian na mapabuntong hininga. Biglang namilipit ang dugo sa lupa at pagkatapos ay natipon sa isang linya ng mga salita. Ang mga kinakailangan para sa Yanfo mission na ito ay, una, upang mabuhay hanggang sa unang usapang pangkapayapaan. Pangalawa, ang kinakailangan ng kaganapang Yanfo ay maghanap ng token ng Yanfo na may kapangyarihan na 2 o mas mataas. Patayin ang hindi bababa sa 3 uri ng kakaibang hayop mula sa panahon ng naglalaban ng estado ng Japan. Pumatay ng kahit isang Japanese warlord, patayin si Coney. Ang pakikipaglaban sa arena ay larong pambata kumpara sa pakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Ang misyon na ito ay talagang nasa ibang antas. Lumilitaw ang mga bayani sa panahon ng kaguluhan. Sa larangan ng digmaan, malalaman mo kung sino ang tunay na may kakayahan. Kung nandito na ako, lalaban ako sa abot ng aking makakaya. Gusto ko talagang makilala ang mga bayani sa panahong ito. Malinaw na nasa sabik si Lian sa misyon, at ang kanyang mga mata ay puno na ng determinasyon. Ipinakita ang kabayanihan ng isang tao noong panahon na nagliliyab sa isang landas sa magulong panahon na ito, nakatanggap siya ng espesyal na antas ng kasanayan na 70 sa Yanfo event na ito, na pangangabayo. Pagkatapos ng kaganapan, makakalimutan mo ang kasanayang ito. Maaari kang gumamit ng 700 Yanfo points para permanenteng matanggap ito. Na-upgrade na ang iyong status. Major ka na ngayon. Ang regalo mula kay Mo ay nangangailangan ng 12 oras upang ma-update. Mangyaring maghintay ng matyaga. Pagkatapos ng anunsyo, lumitaw si Box sa kaliwang kamay ni Lian at nagpatuloy sa pagring. Naipadala na ang iyong ipinagpalit na baril. Kailangan mong dalhin ito sa iyo. Huwag ilibing o ilipat sa iba. Ang mga shell at iba pang bahagi ay mawawala kapag itinapon mo ang mga ito o lumipat ng higit sa 200 metro ang layo mula sa kanila. Tiningnan ito ni Lian, nagulat. Lahat ng short-range na armas. Mukhang kailangan kong subukan ito sa aking sarili. Sa pag-iisip pabalik sa mga kinakailangan sa kaganapan, tumingin si Lian sa paligid. Iniisip na maaaring may iba pang nakaligtas na mga sundalo bukod sa kanya. Biglang may lumitaw sa likod niya. Lumingon siya at nakita niya ang isang mabangis na hayop na nakabaon ang ilong nito sa tumpok ng mga bangkay na para bang ninanamnam ang masarap na pagkain. Inactivate niya ang Crimson Flash, at lumitaw ang impormasyon tungkol sa halimaw. Bangkay na pusa. Isang halimaw na may kakayahang kontrolin ang mga bangkay. Ang mga ngipin at kuko ng dugo nito ay lason. Ang antas ng pagbabanta ay mapusyaw na pula. Napansin din ng bangkay na pusa. Tumigil si Lian sa pagnganga at ibinaling ang kanyang ulo. Walang laman ang mukha nito. Ang mga eye socket nito ay nagbuga ng mahinang pulang ilaw, at ang mapuputing ngipin nito ay may hawak na dagwang braso. Hindi umimik si Lian. Hinailan niya ang gatilyo. Ang 3 bala ay tumama sa mga vital point, ngunit ang bangkay na pusa ay itinulak ito palabas ng katawan nito sa isang kisap mata.
Nang makita ito, iniligpit ni Lian ang kanyang baril at binunot ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake ng bangkay ng pusa. Ang espada at mga kuko ay marahas na nagsalubong, na nagbibigay ng nakasisilaw na mga kislap. Sinamantala ng bangkay na pusa ang pagkakataon na kagatin ang leeg ni Lian. Sumandal si Lian para iwasan ang pag-atake. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang espada at nilaslas ang tiyan ng bangkay ng pusa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sinamantala ni Lian ang pagkakataon at sinipa ang bangkay na pusa. Nang makitang delikado ang sitwasyon, mabilis na umatras ang bangkay na pusa. Nang makita na ang mabangis na hayop na ito ay gustong tumakas, tumalon si Lian at ibinaba ang kanyang espada. Pinutol ito sa dalawa. Sa gitna ng tumalsik na itim na dugo, ang ulo ng bangkay Nax pusa ay biglang tumalikod at sumugod kay Lian. Nang makita ang mabahong pangil nito na palapit ng palapit, pinaandar ni Lian ang Soul Star at pinutol muli ang ulo sa kalahati. Inanunsyo ng system, pinatay mo ang kakaibang hayop, bangkay na pusa, pinapataas ang bilis ng kaganapang Yanfo. Paano malas? Habang nakaramdam ng inis si Lian, isang dagwang kamay ang biglang humawak sa kanyang binti. Ang mga iniisip ni Lian ay naghihigpit, at nang siya ay lilipat, nakarinig siya ng mahinang paghingi ng tulong. Maingat niyang hinayla ang tao mula sa tumpok ng mga bangkay at pinaandar ang Crimson Flash. Nalaman niya na ang kanyang pangalan ay Deng Tiansheng at na siya ay dumaranas ng mataas na lagnat at mga pinsala. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, agad na ginamit ni Lian ang Turban Healing Charm. Sumagot si Lian sa pangalawang pangkat ng batalyon ng Chengguo na si Major Lian nang marinig ito. Nagmamadaling iniyuko ni Deng Tiansheng ang kanyang ulo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa larangan ng digmaan ng buhay at kamatayan. Walang oras si Lian para ibalik ang pagbati at sinabi lang kay Deng Tiansheng na tumingin sa paligid at tingnan kung mayroon pang natitirang kapatid na lalaki, ngunit si Deng Tiansheng ay mukhang nanlumo. Mahinahong sinabi ni Lian, ang ating dakilang Ming ay may milyon-milyong sundalo na pansamantalang nababagabag. Tiyak na magpapadala ng reinforcements ang Imperial Court. Kuya Dang, hanggat kaya mong panatilihin ang iyong buhay, maaari kang maghayganti sa hinaharap. Ang kanyang kalmadong tono ay naglabas ng aura na nagpapaniwala ng iba sa kanya. Biglang lumuhad si Deng Tiansheng at muling yumoko, sinabing gagawin niya ang lahat para sundan si Lian. Dali-dali siyang tinulungan ni Lian at malumanay na sinabi, kami ay mga kasama, magkasama tayong humaharap sa buhay at kamatayan ngayon. Bakit maging magalang? Ang apurahang bagay ay tingnan kung makakapagligtas pa tayo ng ilan pang kapatid. Naisip ni Lian sa kanyang sarili na kahit na ang Yellow Turban Healing Charm ay maaari lamang gamitin ng 20 beses sa kaganapang ito, dapat itong gamitin kapag ito ay kinakailangan. Sa magulong sitwasyon ng insidente ni Jiwoo, ang lakas ng individual ay hindi masyadong mahalaga. Ang posisyon ng mayor ay para sa akin na magkaroon ng ilang dosenang mga tamad na tumatangging makinig sa mga utos o ilang dosenang mga piling sundalo na lalaban kung saan man sila utusan, depende sa aking sariling kakayahan. Naghanap silang dalawa sa paligid, at para sa mga malubhang na sugatan, matutulungan lamang sila ni Lian na makalaya sa gitna ng kaguluhan. Ang buhay ng tao ay parang damo, at ang kabaitan ay maglalagay lamang sa sarili sa panganib. Biglang umalangaw-ngaw ang isang agarang paghingi ng tulong. Ako ang centurion ng Chengguo Battalion. Sagipin mo ako. Sinundan ni Lian ang tunog ng sigaw at nakita ang isang nasa katandaang gulang na lalaki na puno ng dugo at nakadagan ang kalahati ng isang kanyan. Hindi makagalaw, lumuhad si Lian sa isang tuhod. Pagbati, Centurion Xingzhou. Parang apurahan ang boses ng lalaki. Sagipin mo ako.
Mabilis, tumayo si Lian at inalalayan ang bar aisles ng baril at mahinang sinabi, "Kamahalan, ikaw ang pinakamataas na ranggo na nakaligtas. Iniisip ko kung may plano ang iyong kamahalan na ayusin ang mga kapatid." Hindi sumagot si Centurion ngunit inutusan si Lian na alisin muna ang bar aisles. Malakas na itinulak ni Lian ang dalawang kamay, gamit ang lakas ng kanyang baywang at binti, at itinapon ang mabigat na kalahati ng bar aisles. Sa oras na ito, ang mga binti ng Centurion ay nadurog na ng kanyan. Si Lian ay natapos na mag-splint at nagtanong, dapat ba nating tipunin ang mga kapatid at sundan sa Yellow River pabalik sa pangunahing hukbo? Galit na sinabi ng Centurion, "Baliw ka ba? Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga tropang Hapon sa Korea. Malilipol tayo bago pa man tayo makarating doon." Tanong ni Lian na may malungkot na ekspresyon, "Ano ang intensyon ng iyong kamahalan?" Sumagot ang Centurion, "Siyempre ito ay upang magkaila bilang mga Koreano at makatakas muna." Sinabi ni Lian na walang magawang tono, "Kamahalan, kung gagawin mo ito, natatakot akong makusahan kang duwag at tumakas sa labanan. Dapat ba nating pag-isipang muli?" Galit na umungol ang Centurion. "Isa kang bastos sa bagay na ito. Ako ang iyong superior, isa kang pangahas na suwayan ang utos ko." Nagdilim ang mukha ni Lian nang marinig ito, at hinawakan niya ito sa leeg at malamig na sinabi, "Centurion Shingzhou, talagang hindi ka makatwiran." Sa isang iglap, patay na ang Centurion. Nasaksihan ni Deng Tianxiang ang eksenang ito ngunit walang sinabi at sinabi lamang, "Major General, nahuli ng mga kapatid ko ang isang especially iyan na maaaring isang especially iyan ng Hapon." Itinuro ni Deng Tianxiang ang lalaki. "Nahuli namin siya," at sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nagsalita siya ng Hapon. Nang makitang si Lian ang namamahala, mabilis niyang tinanong ang mga makalangit na sundalo, "Mangyaring maging saksi ako. Isa akong interpreter para sa Hanchung Prefecture, at pumunta ako sa Pyongyang kasama ang Deputy Commander-in-Chief." Iniskan siya ni Lian. "Alam mo Japanese." Nang makitang may pag-asa pang siyang mabuhay, inamin niya ito. Humakbang si Lian at nagtanong, "Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, kapatid?" Sumagot siya, "Ako si Sang Zongji." Tinapik siya ni Lian sa balikat at nakangiting sinabi, "Interpreter Song, gusto naming bumalik sa main camp. Kakailanganin ka naming makarating sa daan." Nagmamadaling tumango si Sang Jungji, pero nagmura sa puso niya, walang ingat talaga itong mga idiot. Malapit nang gumuho ang buong Korea, pero pilit nilang binalikan. Parang nagpapakamatay at sinasama ako sa kanila. Nagmura man siya sa puso niya, nanatiling nakangiti ang mukha niya. Lumingon si Lian at inutusan si Deng Tianxiang, "Kami ay mga estranghero sa bansang ito. Kung gusto nating mabuhay, kailangan natin siya. Panatilihing lapitan siya at bantayan, kung siya ay makatakas, patayin siya nang hindi nagtatanong." Sa pagbabalik tanaw sa mga taong kanyang na-recruit, naisip ni Lian sa kanyang sarili, ang mga taong ito ay lahat na sugatan at hindi pa maaaring sumama sa labanan. Kung makasalubong natin ang hukbong Hapones, sayang ang ating pagsisikap. Ngunit pagkatapos maghilam ang kanilang mga sugat, sila ay magiging isang mabigat na puwersa.